Komunismo sa Russia at China. Ang totalitarianismo ay isang ideolohiya at sistema ng pamamahala kung saan ang gobyerno ay nagsisilbing super remote na kumokontrol sa kilos at isip ng tao bilang sagot sa krisis at kaguluhan ng bansa. Mahalaga itong maunawaan dahil ipinapakita nito kung paano nalilimitahan ang kalayaan ng mamamayan kapag ang kapangyarihan ng Estado ay walang malinaw na hangganan. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Total check o total X. Piliin ang total check kung ang pangungusap ay katangian ng totalitarianismo at total X kung hindi. May malayang halalan at maraming partidong politikal ang tumatakbo. Total X. Sapagkat sa totalitarianismo, pinamumunuan ito ng iisang partido at sentralisadong awtoridad. Ang pamahalaan ang may-ari ng malalaking industriya at kontrolado ang ekonomiya. Total check. Ginagamit ang media at propaganda para linlangin at kontrolin ang isip ng mamamayan. Total check. Malaya kang mag-post sa Facebook ng reklamo tungkol sa serbisyo ng gobyerno. Total X. Sapagkat sa totalitarianismo, sinusugpo nito ang anumang pagsalungat o hindi pagsang-ayon sa pamahalaan. Pinalalakas ang puwersang militar para sa panloob at panlabas na seguridad at pananakot. Total check. Ang totalitarianismo ay isang sistemang may ganap na kontrol, parang lipunang may iisang remote control na eksklusibong hawak ng Estado. Sa ilalim nito, bawat kilos at kaisipan ay pinipindot, ina-adjust at dinedirekta ng pamahalaan. Nakalak ang remote. Walang malayang makalilipat ng channel o makakapagbago ng volume ng lipunan ayon sa sariling kagustuhan. Ang ganitong mahigpit na kontrol ay ginagamit upang maisakatuparan ang isang ideolohiya. At isa sa mga ideolohiyang ito ay ang komunismo. Layunin ng komunismo na lumikha ng isang classless society kung saan walang iilang may HD na channel ng yaman at kapangyarihan habang ang nakararami ay naiwan sa malabong signal ng kahirapan. Sa pananaw na ito, kailangang iisang istasyon lamang ang mapanood ng lahat upang masigurong walang lulutang na labis na mayaman at walang tuluyang mapag-iiwanan. Ang kaisipang ito ay nag-ugat sa mga teorya ni Karl Marx at Friedrich Engels, mga pangunahing tagapagtaguyod ng komunismo at may akda ng The Communist Manifesto. Para kay Marx, ang komunismo ang pinakamataas na yugto ng ebolusyon ng lipunan, isang kalagayang pantay-pantay ang katayuan at sama-samang nakikinabang sa produksyon. Ngunit, nang ito'y isabuhay ng mga estado tulad ng Russia at China, kinailangan ang mahigpit na kontrol ng pamahalaan. Isang patunay na ang ideya ng pagkakapantay-pantay ay hindi madaling ipatupad sa aktwal na lipunan at kapangyarihan. Pagkatapos ng aralin, kaya ng mga mag-aaral na i-switch ang channel sa Russia at China, suriin ang komunismo at bakit ito banta sa demokratikong pamamahala. Ipakita ang pagkakaiba ng Russia at China sa pamamagitan ng visual, oral, writing o kinesthetic na presentasyon. At ipamalas ang responsableng pamumuno gamit ang patas na power button. Mula sa ideya ng iisang channel at pantay-pantay na signal, mahalagang tanungin, pareho nga ba ang naging palabas ng komunismo sa lahat ng bansa? Bagamat iisa ang pinagmulan ng ideolohiyang ito, hindi iisa ang naging anyo ng pagsasabuhay nito. Sa paglipas ng panahon,
nagkaroon ng pagkakaiba sa pananaw at pamamaraan ng Soviet Union at China, na humantong hindi lamang sa magkakaibang reforma, kundi maging sa lumalamig na ugnayan ng dalawang bansang parehong komunista. Sa bahaging ito ng aralin, susuriin natin kung paano binago, inangkop at minsang kinwestiyon ng Russia at China ang komunismo. Isang patunay na kahit iisa ang ideolohiya, ang direksyon ng lipunan ay nakasalalay pa rin sa mga desisyong ginagawa ng tao at ng pamahalaan. Komunismo sa Russia. Sa Russia, nagsimula ang komunismo noong Rebolusyong Ruso ng 1917 nang pabagsakin ng Partidong Bolshevik sa pamumuno ni Vladimir Lenin ang pamahalaang probisyonal. Layunin ng komunismo na lumikha ng isang classless society, isang lipunan kung saan pantay-pantay ang akses sa yaman at kapangyarihan at walang iilang may prime-time privileges habang ang nakararami ay nakatingin sa static channel. Ngunit upang maisakatuparan ito, kinontrol ng Estado ang produksyon, distribusyon at pagmamay-ari ng mga pangunahing industriya at malalaking lupa. Noong 1922, formal na naitatag ang Union of Soviet Socialist Republics o USSR sa ilalim ng pamumuno ni Vladimir Lenin, at ito ang kauna-unahang estadong komunista sa mundo. Pagkamatay ni Lenin noong 1924, pumalit si Joseph Stalin. Sinunod niya ang mga pangunahing polisiya ni Lenin, ngunit mas mahigpit ang kontrol sa lipunan at ekonomiya, kabilang ang industrialisasyon at pagsasama-sama ng maliliit na lupain sa malalaking sakahan o agricultural collectivization. Ang pamumuno ni Stalin ay nagdulot ng malawakang pagbabago, ngunit may kasamang matinding paglabag sa kalayaan ng mamamayan. Russia it right. Komunismo sa Russia. Tukuyin ang tamang sagot. Nagsimula ang komunismo sa Russia noong Rebolusyong Ruso, nang pabagsakin ng Partidong Bolshevik ang pamahalaang probisyonal. Noong 1922, naitatag ang Union of Soviet Socialist Republics sa ilalim ng pamumuno ni Vladimir Lenin. Ang kauna-unahang leader ng estadong komunista sa Russia ay si Vladimir Lenin. Pagkamatay ni Lenin noong 1924, pumalit si Joseph Stalin at nagpatupad ng mas mahigpit na kontrol sa lipunan at ekonomiya. Tuluyang bumagsak ang USSR noong 1991. Komunismo sa China. Sa China, lumaganap ang komunismo matapos bumagsak ang dinastiyang Qing at humina ang sentral na pamahalaan, dahilan upang maghari ang mga warlord sa iba't ibang rehiyon. Noong 1921, itinatag ng mga Marxistang intelektual, kabilang si Mao Zedong, ang Communist Party of China o CPC, bunsod ng kahinaan ng pamahalaan, impluwensya ng imperialismo at inspirasyon ng Rebolusyong Ruso. Sa una, nakipag-alyansa ang Communist Party of China o CPC sa Kuomintang o KMT sa ilalim ng unang United Front na pinasimulan ni Sun Yat-sen upang pag-isahin ang bansa at pabagsakin ang mga warlord. Gayunman, lumitaw ang hidwaan dahil sa magkaibang layunin. Ang Kuomintang ay nakatuon sa nasyonalismo at modernisasyon, samantalang ang Communist Party of China ay nagsusulong ng komunismo. Noong 1927,
pinamunuan ni Chiang Kai-shek mula sa Kuomintang ang Shanghai Massacre, kung saan libo-libong komunista at manggagawa ang pinatay o inaresto. Dahil dito umatras ang Communist Party of China sa kanayunan. Bumuo ng Red Army at nagsagawa ng gerilyang pakikibaka sa pamumuno ni Mao. Dito nabuo ang estratehiyang rebolusyong magsasaka, kabilang ang pamamahagi ng lupa upang makuha ang suporta ng masa. Matapos ang mahabang digmaang sibil na pansamantalang huminto dahil sa pananakop ng Japan, muling naglaban ang Communist Party of China at Kuomintang. Noong 1949, nagtagumpay si Mao Zedong at itinatag ang People's Republic of China, habang umatras si Chiang Kai-shek at ang KMT sa Taiwan. Chinese Check, Komunismo sa China. Tukuyin ang mga sumusunod. Ang leader ng Communist Party of China na nagpatupad ng rebolusyong magsasaka at pamamahagi ng lupa ay si Mao Zedong. Noong 1927, pinamunuan ng Kuomintang ang Shanghai Massacre, kung saan libo-libong komunista at manggagawa ang pinatay o inaresto. Dahil sa insidente sa Shanghai, umatras ang mga komunista at bumuo ng Red Army upang ipagpatuloy ang gerilyang pakikibaka. Ang pangunahing pinuno ng Kuomintang na nagpatupad ng malawakang pag-atake laban sa mga komunista ay si Chiang Kai-shek. Matapos matalo sa digmaang sibil, umatras ang Kuomintang at nagtatag ng pamahalaan sa Taiwan. Komunismo sa Russia at China, pagkakaiba at resulta. Matapos mamatay si Stalin, pumalit si Nikita Khrushchev sa USSR at isinagawa ang Khrushchev Thaw, isang panandaliang pagbabago na nagbawas sa censorship at ilang mahigpit na polisiya ni Stalin. Sa China naman, ipinagpatuloy ni Mao Zedong ang mahigpit na kontrol ng Estado sa politika, lipunan at ekonomiya. Kabilang dito ang Great Leap Forward na naghangad ng mabilis na industrialisasyon, ngunit nauwi sa matinding taggutom at pagkamatay ng 15 hanggang 20 milyong katao. At ang Cultural Revolution na nagpatupad ng radikal na reforma at pagsupil sa itinuturing na banta sa kanyang pamahalaan. Matapos mamatay si Mao, nagpatupad si Deng Xiaoping ng ilang pagbabago sa ekonomiya na nagbigay ng mas malawak na kalayaan sa mamamayan. Samantala, ang USSR ay mas mabagal sa reforma at tuluyang bumagsak noong 1971. Sa madaling salita, magkaiba ang pagpapatupad ng komunismo sa Russia at China. Pinahintulutan ni Khrushchev ang bahagyang kalayaan, remote na may power button na pinalitan lang, samantalang ipinagpatuloy ni Mao ang totalitarian na kontrol, remote na nakakandado sa iisang channel. At si Deng Xiaoping ay nagbigay ng kaunting flexibility sa ekonomiya, remote na may limitadong channel options. Remote control, switch between Russia and China. Tukuyin ang mga sumusunod. Matapos mamatay si Stalin, pumalit si Nikita Khrushchev at ipinatupad ang Khrushchev Thaw. Ang programang naghangad ng mabilis na industrialisasyon sa China ay Great Leap Forward. Ang radikal na reforma ni Mao Zedong upang patatagin ang ideolohiya ay Cultural Revolution. Matapos mamatay si Mao, si Deng Xiaoping ang nagpatupad ng mga reformang nakatuon sa pamilihan. Ang bansang nagpapatuloy ng komunismo hanggang ngayon ay China.
Control, iisang ideolohiya, magkaibang bansa. Isipin na ikaw ay reporter sa kasaysayan. Hihingin sa'yo na ipaliwanag sa klase ang pagkakaiba ng komunismo sa Russia at China at paano ito naging banta sa kalayaan at demokrasya. Maaari kang pumili sa USSR o China o ihambing ang dalawa. Pumili ng paraan ng pagpapaliwanag. Visual learner, gumawa ng simpleng simbolo, comic strip o drawing na nagpapakita ng kontrol ng pamahalaan at epekto sa mamamayan. Writing learner, sumulat ng slogan o acrostic na nagpapakita ng pangunahing pagkakaiba at banta sa demokrasya. Vocal learner, ipresenta sa klase sa loob ng 1 minuto bilang maikling paliwanag o news report. Kinesthetic learner, gumawa ng tableau o short skit na nagpapakita ng totalitarian na kontrol at tugon ng mamamayan. Gamit ang napiling paraan ng pagpapaliwanag, sagutin ang mga sumusunod. Ano ang pagkakaiba ng komunismo sa USSR at China? Bakit lumala ang hidwaan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng China at USSR matapos mamatay si Stalin? Anong mga reforma o pagbabago ang isinagawa sa USSR at China? Alin sa dalawa ang mas malawak ang kalayaan sa kasalukuyan at bakit? Rubrik sa pagmamarka. Remote ng pamumuno, kapangyarihan at responsibilidad. Isipin na ang pamumuno ay parang sa remote control. Hawak mo ang kapangyarihan na baguhin ang channel, palakasin o hinaan ang volume at piliin kung sino ang makakarinig. Malaki ang responsibilidad na dala nito. Katulad ng ilang leader sa kasaysayan, may mga pumipilit maghigpit ng kontrol upang panatilihin ang kaayusan. Ngunit may panganib na mawala ang boses at kalayaan ng iba. Ngayon, isipin ang sarili bilang leader ng klase, pamilya o grupo. Paano mo gagamitin ang remote mo ng patas at responsable na pinapangalagaan ang kalayaan at opinyon ng bawat kasapi? Switching channels, komunismo sa dalawang bansa. Punan ang patlang ng tamang sagot. Noong 1917, nagsimula ang komunismo sa Russia matapos pabagsakin ng Bolshevik Party ang pamahalaang probisyonal. Layunin ng sistemang ito na magkaroon ng classless society. Pagkatapos mamatay ni Lenin, si Joseph Stalin ang pumalit at nagpataw ng mahigpit na kontrol, kabilang ang industrialisasyon at pagsasama-sama ng maliliit na lupain. Sa China, si Mao Zedong ang namuno sa Communist Party at ipinatupad ang totalitarian style na komunismo, kabilang ang Great Leap Forward at Cultural Revolution. Matapos mamatay si Stalin, ipinatupad ni Nikita Khrushchev ang Khrushchev-to. Samantalang si Deng Xiaoping ang nagpatupad ng market reforms sa China. Tuluyang bumagsak ang USSR noong 1971. Komunismo, control. Piliin ang tamang channel. Ano ang pangunahing layunin ng komunismo? Lumikha ng classless society. Alin sa sumusunod na kaisipan ang hindi kabilang sa prinsipyo ng komunismo? Pagpapalakas ng mga mangangalakal sa pribadong negosyo. Alin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito sa kasaysayan ng USSR? Rebolusyong Ruso, pagtatatag ng USSR, pagkamatay ni Lenin at Khrushchev-to. Ang Great Leap Forward ay isang programang ipinatupad ni Mao Zedong noong huling bahagi ng 1950s.
upang pabilisin ang industrialisasyon at kolektibisasyon ng agrikultura. Layunin nito na gawing moderno at produktibo ang ekonomiya. Ngunit nagkaroon ng hindi inaasahang resulta. Ano ang pinakamalaking epekto ng Great Leap Forward sa China? Malawakang taggutom at pagkamatay ng milyon-milyong tao. Kung gagawa ka ng bagong sistema na hango sa karanasan ng USSR at China, alin ang pinakamainam na kombinasyon upang maiwasan ang banta sa demokratikong pamamahala? Magkaroon ng bahagyang kontrol sa politika at lipunan, habang pinapayagan ang kalayaan sa ekonomiya at opinyon. Komunismo sa Russia o China man ang channel, tandaan, ikaw ang may hawak ng remote sa iyong sariling buhay. Piliin ang tamang paggamit ng kapangyarihan at respeto sa kalayaan ng iba.